wala mo kadalag ano guys, ang sa tawag ni akong pen. So murag maglisod ko annotate pero paningkamutan lang. Anyway, so initial basta kay mag-initial sizing sa ta. Pag initial sizing, mag-load compute. Pag mag-load compute, mag-design. And then if pag nag-design mo, ni-fail in your structure, so mag-adjust mo. And then para dili siya ma-fail, ay mo mag-detail. So maningalag yung kiko atong mga nag-submit na nanay detail of columns, beams, yun sa kato nila. Basig na wala na to sila recycle na to nila ilang output ba? Wa pa ako naka-check sa 3M ha. 3N pa to kong na-check. Pero mo to kung pang comments. So, kamo, kabalo na mo kinsa to nga mga grupo. And I also gave them the rightful grade nga ako yung mahatag yun po. And then, so, ano sa pa ba? To, probably later tonight ko mag-check sa 3M. Okay. So, again, as I was saying, mag-initial sizing ta sa members, guys. Naka-record na ba ni? Okay. Problema, naka-record ba ni diri? Entire screen ko na lang ni. Wait lang, guys. Imurog naka-black screen siya. Basta kay entire screen na lang. So, mag-initial size ta sa members ninyo. So, unsa di pasabot ang initial sizing of members? Or another term is preliminary sizing of members. Ang context mangod ani niya is ang logical niya nga reason is that before ka maka-compute sa imuhang actual load, kinahanglan ka mo assume para ma-compute nimo ang dead load, live load and other members. Other loads. So sizing sa members. Technically, kung sabi ni Surya, murag nag-estimate lang ba, murag nag-assume sa ata nga inani sa akong gamiton, pila kaha ang iyang maabot. Murag inana siya nga sense. Kung mano-mano ning computation. Pero in actual, like for example, when you are in the field already, so may tabuan is software-based naman, mag-initial sizing gihapon no, but less computation na nga mano-mano, but input lang sa STAAD and stuff. Ang sa inyo nga karon kay Grassman para mano-mano ra inyo ang kinahanglan mo makamano-mano, so para makatuon pod unsaon. So initial sizing of members. So first na lang sa slab, wala pa man ta slab no. Later pa na ako mag-discuss slabs pero dili mo gud siya inanakalisod ang initial sizing members sa slab, so okay ra nga iuna sa ni. So sa slabs man god i-discuss na ko later nga naay duha ka klase sa slabs, naatay one way o two way. Diba sa one way distribution, pag ang slab is one way, first is how do you determine the ay nga one way or two way ang slab? L over S ra na nimo. L over S. So may pasabutan ng L over S, longer span over the shorter span. So if it's less than or equal to 2, that's two-way two-way slab. Aga na if it is less than or equal to 2, that's two-way. Ano na ako. Isura mga tete. So kay two-way, 2W. Okay, two-way na siya. Pero if it's the other way around, butang na to, it's greater than 2, one-way na siya. And basin maningala mo nga maka-encounter mo og lahi nga equation or like lahi nga timailhan, ang uban pod sa NSCP ang ilaha pod kay S over L, pwede ra gyapon na S over L. S over L, shorter span over longer span, pero instead of 2 kay 0.5 na ang ilahang parameter. So same lang gyapon siya context. So ayun na mo katingala if na maka-encounter mong L over S, then masin maningala mo nga lahi lagi itong gitudlo ni mga L over S man to, pero anong na S over L na pud ni. So parehara na siya, pero instead of S over L nga L over S nga i-equate nimo ang inequality to 2, dire kay 0.5 na iyahang parameter 0.5. Okay? So going back, ang difference di ay ni one-way o two-way slab is sa distribution sa load. Diri sa tapakiton sa tamo ha. Mo ni siya ang example sa two-way distribution of slab. Unsa may pasabot ang two-way distribution of slab? Kay bali ang load nimo is
distributed siya on both span, sa longer span, mas taas nga span, and sa shorter span. Mao ni siya nga naay tendency nga ang inyong structure is trapezoidal ang distribution sa load if it is two-way. So example, how do we check if it is two-way gyud? I-prove sa nato if two-way gyud siya or not. Isa mag-open sa kong how do we prove nga two-way na siya? Pagkadugay po ma-open. Wait lang guys. Gaya ma-open sa kong content. Tagdugay kayo mo open pero wait lang, kanina lang nakalkyo sa Carse. So example, ito man nato tong L over S. Pila may longer span ani, di ba 4? O 4. Pila may shorter span ani, 3. So 4 over 3 which is 1.33. Unya unsa to tong condition basta one way or two way slab. Diba na ko basta L over S less than or equal to 2 is actually two-way. So sakto na ni atong load representation longer span o sa shorter span. So kung two-way slab siya, open murag kalo. Siya inana. So kung diri mo mag-compute sa load, mao ni ang ginatawag nga tributary area, di ba? So if mag-solve mo sa load niya, pag-distribute para may mo siya uniform load, trapezoidal load, then kani is triangular load. If siya two-way. Okay? So balik sa initial sizing of members. Sa initial sizing of members, so again, dili na kaayo ta mo lisod-lisoron, pero in order for you to solve for initial sizing sa slabs is first i-identify sa ninyo kung sa si slab tawag ani two-way ba siya or one-way. So but pasabot sa inyong floor plan, di ba daghan man mo grids ato na pay uban nga dagko kaayo og floor plan. Ingon ko sa inyo nga ang minimum requirements ra ihatag ang uban grabe ni abot og 36 square meter 36 ang isa ka span. Grabe man sad. Tagna ko ba kato sure jud ko dili to wala to nila gihimo for this subject, ilara tong recycle sa other subjects. Sure jud ko gikan to sa other subjects. So ug gamay-gamay gyud akong gihatag nga grado tungod kay wala man mo naghimo para sa kani nga subject kuan naman mo gadaw limbs man mo inyo rang gi-recycle. Ana ko sa inyo minimum requirement 5 2 grids lang nya ingnan pa gyud ta mo nga mag kuan lang sa kanang kung sa minimum requirements maura po ito man na, pero ang uban jud kay hala didto gid sila sa tag 36 pila to kaspan daghan kaayo. So kung pila ba na ka frames inyong wang gihimo mo po nakadaghan na inyong isolve. So ana ko sa inyo mo nang 2 grids ra kung gihatag sa inyo kay para gamay-gamay ra mo isolve. Ang uban pod kay grabe sad. Kamo you still have the you still have the option to change revise maghimo kong portal another para sa inyong revise. Kay mo to as I was saying, so for example mo yung frame sa slab, so but pasabot kung inani manggali na moy 1 2 3 4 5 6 slabs, so inyong lantawon nya daw bi ang uban kay lahi mag-dimension diri diri lahi diri pod lahi. So that means to say lahi po ni sila categorization sa slabs. So you have to individually check yun if categorize ba siya as one-way, two-way slab. So dapat sa inyong plan, kung one-way and two-way slab siya, dapat ang distribution, kung two-way, ingon ani, butangan ninyo yung indication nga two-way na siya. Ang isa kay one-way mo, ito nga na ato yung mga grupo nga wala nila gi-indicate if one-way or two-way mo, ito nga na kayo sa inyong haog beam plan. So if one-way lang siya, so malamang dito mo sa longer span mo apak
ana lang siya. So inyong i-categorize. So that means to say, inyo siyang individual check ang nasa floor plan gikan sa first floor, second floor. And take note guys, correction ha sa mga students. Basta gani na ay stairs, ay ninyo ibalhin-balhin ang location sa inyong stairs, no? Pag maghimo mo sa foundation layout plan o sa beam layout plan, butangin ninyong indication X. That means to say, mo na ang location sa stairs. Uban di pangita na kung hagdan di na ako makita sa layout plan. So ang mahitabo ato kung dili ta ninyo butangan kasi guys, malipat mo. Ano malipat man mo, inyong i-consider nga na ay slab diri ang miskag na ay stairs. So maapil ninyo compute. So, dapat kasi wala kasi toy wala kasi toy slabs. Kaya syempre hagdan good, di ba? So moro to ha, palihog ko ato revise inyo ang mga plano. Kay wala ang uban nag-reflect sa stairs. So, kung two-way man gali inyong hang slabs, no? Two-way inyong slabs, ang inyong buhaton lang is H is equals to perimeter over 180. So, butang na to, kung 5 meters ni, so that's 5,000, di ba? 5 meters na, so that's 5,000 over 180. O, calculate na to. Isa lang. Inita ba sa akong laptop? 5,000 divided by 180. So, ang imo daw minimum height or thickness sa imong slab is isa man eh, 27. So, ina na siya. So, if one way na pod, wait lang, check na ko ha. Ang to kong Excel. So, muna siya, for example, pag slab properties, ang length na ko is 4, then 4 pod ang pikas, o gi-check na ko, L over S, 1. So, that means to say, two-way slab siya. Tapos, if ang slab niya is 4, 4 pod sa side, ganun, 5,000 akong butang. 5, 5. So, ang may tabo is, i-plus ni mo ni 4, 4, 4, 16,000 divided by 180. Ano day na? Kay perimeter gali, di ba? So, kung inato nga case, 5,000, 5,000 pod, so butang na to 5,000 times 4 divided by 180. Mo po ni iya ang minimum requirements. 110. And as per code, ang minimum slab thickness is either 90 or 125. So, pwede kayo mo exceed. So, kabalo jud ko asa ko na sayo panin before sa initial sizing. Supposedly dapat nagalante na lang unta ko. Pwede biya nga akong piliyon ani is 125. Pero murag nag-conservative sa ako, so 90 sa akong gipili. So, inana lang siya nga sense. So, perimeter. So, okay. Anyway, so 4, 4, 1, 6. Gets ninyo guys? Paki-feedback do ko if nakasabot mo sa nganong nainato to. Nasabtan to ninyo? Pag screenshot tuod mo guys ang nag-discuss ko. Nga makita inyo ngalan for your attendance. Hello, naapa mo guys? Hello? Yes, ma'am. Oh, sige, nasabtan to ninyo akong istorya. Itong sa slab nga two-way. Hello, nasabtan ninyo? Feedback sad mo eh. Yes, ma'am. Okay, so going back, ano naman to? Mo na siya for two-way, which is mo na siya ang old method. So 90 atong minimum thickness ana siya. Okay? Kung two-way, sa akong case kasi two-way ra to para isa. Dayon, kung one way po din yung hang one way po din yung slab. So you have to identify if simply supported, one end continuous, both end continuous and cantilever. So kung unsay L ninyo, kung unsay L ninyo, span ninyo, butang na to 5M. So 5,000 divided by 20, raday na siya. 5,000. Butang na to, lahiyon na to kay para ma-one-way gid siya. Wait lang ha. 3,000. 3,000 divided by 20. So, ano siya? Minimum thickness. Then guys, tuod ba ang center to center distance sa column
ba? Ay, sorry, pangit kayo. Basta kay column na siya. Tapos column na siya. Ang minimum requirements biya pag mag-design ka, center to center distances nila guys, kay 2.5 ana siya. So dapat dili siya mubo sa 2.5 m ang inyong center to center distances sa inyong columns. Ha? Palihog kung check na lang sa inyong mga plano. So, basahan lang dahil ninyo ang code nga if ever man, ang imong goal lamang gud ani is kuha nimo si H. Kuha nimo ang minimum thickness. H is slab. Di ba kabantay mo itong sa T-beam? Di ba sa T-beam? Inanom itong T-beam, di ba? And you remember nga, kaninga portion, gina-define siya sa NSCP as, ano to? HF, di ba? Pero for convention, ako as a person, mas prefer na ako siya tawagon as thickness. Ang pasabot dito nga H, ang pasabot rin nga H and thickness, kay thickness ra na siya ang pasabot niya ang H. So mo na siya minimum, so but pasabot you can exceed greater than that. Ano? Okay? So okay na ta sa slabs, dili na punta sa beam. So guys, palihog kog screenshot guys ba? Make sure nga kuan. Okay. Di man gud ko ka screenshot kay naka-entire screen ko. Basta kay manito siya. Anyways, as I was saying, kung beam na sad ta, dali na pud ta. Sa NSCP 2015 nga code guys, based on table 409.331, naa kay options didto 409.331. 409. Table 409. Apoy man pangita tay. 409.33 3.11. 409. Ganyan na lang ako to ipakita. Ha? Ay, kay naa kasi easier option guys. So, pwede na sa katoy yung pilion ang easier option. So, example, sa beam, naa kay duha ka option. Ay, tulo ka option rather. Pwede kani, and pwede kani. So, sa option ninyo, pwede mo magamit og 409.3.1.1 nga table. Then, pwede pod sa B ninyo is 250 lang. Diretso ra mo assume nga 250 siya. Minimum ha sa beam. Take note lang nga natay dimensional limits. Beam shall satisfy through A and C. Clear span LN shall be at least 4D. And then beam width shall be at least the smaller of 0.3H and 250. And then lastly, pwede pod mo nga maghimo mo ang inyong initial design is i-ratio ninyo B over D and 0.3. That is the minimum. So pwede ra mo mag-play along ana sa man akong pasabot ana nga change ang beam. So diri ko sa initial sizing sa akong beam. So for example, this is my layout plan. And then akong tributary area wala na nagamit. So akong gusto is condition C akong gamiton kay ngano sayon. Dali ra siya masabtan. Condition C akong gigamit sa kaninga portion, initial design kanira akong gigamit. Why? Because masayon-sayon siya, hindi siya complex. So what I did is initial condition ako is C. And then ang ako ang sa B over D nga ratio 0.3 ang minimum, pero ako personally I have decided to make it 0.6. Preferred na ako because ang iyahang safety ug ang iyahang structural economic aspect bitaw kay murag kung ako mga designer gusto ko na allowance. So for example, if ang factor na to dire is di ba ang minimum column beam width is 250, di ba? Specify sa NSCP. Ako personally gi-decide na ko nga akong beam width is 300 and ang akong gi-choose nga factor is 0.6. Pero actually you can just have it 0.3. So pero murag tanawa gani kung 0.3 kiwa kaayo 300 imuhang width, 1,000 imong depth. So ang itsura ana niya is muro siya ginani ba? Ana kani daw 300 300. Tapos kani lugar ang iyang height is 1,000. Kangilo ba? Iwa kaayo. Mo na siya ang minimum. So ako nag-decide lang ko nga butang na to 0.4. 750 murag
dili para sa ko kay murag dili siya economical bitaw. So try pa na to 0.5. Kaya mo bintaha pero murag lain kay ba nga one half. So ako para save 0.6 akong gigamit kay para mura siya kana bitawng sakto lang. Dili ra siya extravagant, dili pod siya inana ka tipid. So kamo magbuot if unsa inyong factor ha, pero 0.0 akong gigamit sa ako na case. Basta kay ang minimum dimensional width sa beam should be greater than 250. So dili mo pwede nga ang inyong beam width butang na to ang ubos ani is mag 150 mo, dili pwede kay ang giallow sa code is 250 and above ha. Palihog ko ana guys. So kana lang. And then next is okay naman tingali ta sa beam, inana lang ka sa yun ang sa beam. Initial sizing. Okay? Inana lang siya ka sa yun sa beam. And then kung columns pug ka, ang inyong buhaton manggod ani since wala pa manggod ta nag-discuss sa column so di pa kayo mo ka-gets. Pero tomorrow man pud ta mag-discuss so goods ra kayo. Mo ni siya ang calculated PU which is mao atong i-discuss pod ugma unsaon pag solve sa PU nga load 0. Kani siya na IFI ang strength reduction factor sa columns manggod dili unlike sa shear og sa moment nga fix nga 0.9 og 0.75 all throughout dili kasi kay sa columns manggod na kay multiplier nga 0.65 na po kay 0.75. So ina na siya magdepende siya whether your column is a tied column unsay pasabot sa tied column square and magdepende po siya if it's a spiral column. So ina na siya. So kung tied og column lahi ang multiplier. If ang column is spiral po, lahi pa ng multiplier. So tomorrow na lang na ako ni further o discuss ang calculation sa PU ha. Anyway, so as I was saying, ang column manggod is gasalo, di ba siya og load sa imong slab. Tapos ang slab, ginasalo ang load sa slab sa imuhang beam. And then ang beam nimo ang gasalo sa load sa slab sa beam kay imuhang column and hapak-hapak na sila. So, ang minimum dimension pag mag-solve ka for, mag-estimate ka for column is actually based on NSCP that's 250. Pero syempre, mo to kung ginaingon sa inyo, pag kamo designer, dili po ninyo isagad nga kanang kung sa minimum requirement, mo rapod ang inyong ikuan kay unsaon na lang ang consideration nato sa factor of safety ana. So dapat mo kung magpadako-dako mo column, gusto mo ganang na factor of safety, padako-dako ninyo. Mostly gani ang makita nako column 300 and mostly pod kay 500. Ako personally, basta mga mid-rise lang, like butang na to mga residential na mo column na ko mga butang na to 500 ang sa ground floor. So dili necessary nga parehag sizes ang top floor and bottom floor. Kaya ang uban ana 500 ang ground floor sa taas kay ni ubos na siya 300 kay mas gamay biya og load nga gina-carry si top floor over ni ground floor kay ang say load sa top floor ihapak ba na sa ubos. So mo nang usahay makita ninyo sa actual gid nga construction mas daghan mas dako gid ang size sa column sa ground floor. Pero since ako as a student sa una gusto mong gugo simple lang para sa yun ra pod mahuman and for submission purposes only, wala man po economical consideration ato nga necessary nga dapat na kay certain amount nga i-abide and stuff. So mo tong gilaros na lang nako tanan og 500 nga kana pa lugar akong kote-kotehon. So wala man pud may gilimit sa una nga dapat tipid and stuff. So wala lagi 500 na ako tanan pero you can actually it is actually permitted nga mas gamay ang cross section sa top floor over sa ground floor. So going back sa what I was saying sa inyong initial design ana magmatter manggod ang inyong loads. So calculate niyo ang sa tawag ani dead loads ninyo. Unsa may composition sa dead loads na atay slabs, na floor finish walls and uban pa nga loads nga gina-carry no sa inyong slabs and beams. So aside ana na pabuntay live load and then ay hata mag-determine sa inyong PU or sa inyong actual load and then naatay raw nga ginagamit wherein ang inyong ratio is ma-follow here from 0.001 to 0.006 and take note AG is your gross area of column, AST is area of steel reinforcements. So ang inyong buhaton ana guys is
unsay load dead load dire ihapak siya sa column, unsay load dire ihapak tapos siya dire hantod sa ground floor, ina na siya. So example, dirita sa initial sizing sa columns. So sa initial sizing sa columns, butang nata dirita pinakasugod. This is my floor plan. Mo ni siya ang output katong ano estudyante pa ko, guys. So mo ni siya ang formulas and conditions nga dapat nato i-consider. So sa dead load na ako slabs, na kay wall finishes, MEPs and uban pa nga superimposed loads, and ako siyang gi-make sure nga ang unit manggod nga makuhaan nimo ani is KPA. Ahamang ka manguha og mga details ani diri ka manguha sa table diri sa section 204 sa NSCP na adiri ang density sa material nga inyong gamiton. So for example, masonry, brass, bronze, concrete, reinforced. So inyong ilhon dire kung unsa nga material inyong gamit, gypsum ba, glass ba. So mo ni siya, then ang unit ani niya is kilonewton per cubic meter. Density man na siya. Pero pag abot dire, mo din niya akong pasabot nga minimum dead loads nga inyo ang igamit dito pag mag-solve mo for columns. So inyo pangitaon dire kung unsa nga type of material inyong gamit, ipanggamit. So example, gagamit mo mga gypsum board o uban pa nga mga materials. So you get to decide what materials are you using. Dire mo manguha og loads dire sa table 204. Section 204 na siya guys sa minimum design dead loads. Diri mo manguha. So as to the choices kung unsa nga materials gamiton, kamo na magbota na kay kamo may designer. Basta kay inyong calculation dapat sa inyong calculation sa inyong Excel daan dapat i-display ninyo kung unsa nga material to and pila ang iyahang design loads para makita dali ra nako matrace. So for example, diri na case specify ako lang sang gibutang lang sa ni siya daan. Okay. Dayon napuntay live loads, then seismic loads. Diri kay assumption wala pa mangunta nag-solve sa imuhang seismic loads, guys. So wala pa ta nag-static lateral force procedure. So ani sa galante lang sa ta, pwede ta nga mo assume nga 20% sa submission sa imong dead load o live load. So sa live load po mangutana mo, ahaman mi manguhag live load, ma'am. Sa section 205 na siya. So sa section 205 napuntay specific nga minimum uniform and concentrated live loads. So you get to decide unsay purpose atong inyong building. So example, since unsa to gana residential di ba ta? So residential o nara residential. So naa iyahang mga uniform loads na magamit. So unsa ba? Residential basic floor area 1.9, exterior balconies 2.9, etc. etc. Pero most of the time 1.10 ang ginagamit ra nga KPA. KPA man ni siya. Okay? So mo na siya dira mo manguha sa inyong mga values. So going back, okay. Going back 20% sa dead load o live load, and then i-plus nimo 20% ana ang imuhang i-assume for sa tawag gani seismic loads. So basic lang nga loading combination gamiton in order for you to get the PU. Mo ni siya 1.2D plus 1.6L 1.0E. Then formula for PU fee 0.80 0.85. Ako kasi guys gi-assume na nako nga mag-tide column ko kay ako personally gusto ko play safe ko ba sa una atong student ko, gusto ko play safe kung unsay pangayo mura na. So, maningala mo, asa gikan si 0.80, ano siya indication that you are solving for a tide column. Tide column, again ha, is a square column. So, muna siya ang 0.80, 0.85, FC prime, AG minus AST plus AST, FY. So, rho. Mura na siya ang mga basic formula. So, in order for you to get the gross area, all you have to do is just to divide your calculated loads, katong PU nimo, all over sa fee 0.80, 0.85 FC prime 1 minus P, your raw plus FYP. Muna siya. So, going back, dirita sa design criteria, nagbutang lang sa kudaan, 21. Di ba nagpabutang ko sa inyo kung sa inyong mga minimum design criteria, katong nasa chapter 1 nga inyong gipasa. Dapat ka na, ang inyong himuong guide, para consistency ba, so dapat nag-establish na mo og mga design criteria para dili mo magsig change inyong materials.
So as I was saying, FC prime na ako is 21, 420 akong FY, rho is it can be within 0.1 to 0.06. Take note, kung magadako imuhang rho, magadako pod ang imuhang cross section. So mo na siya. And mo ni ang strength reduction factor for a tied column, it's 0.65. Pero if spiral column mo 0.75, so since kani manggo among analysis is 3 floors, 3 floors ni siya, murag inani ba? Tara, inani siya, roof deck, third floor, roof deck, column, third floor, third floor, second floor, tapos ground floor, then ground dayon. So sa inyo ha, di ba, kay kanira man to, diri man mo taman. So going back, naman to. So akong slab is gamit ko og unit weight of concrete nga 23.54 sa design criteria gyapon ninyo kay. So ako lang siyang sa to nga gisel refers ako ang initial sizing which is G51. Unsa nasa G51 ako. So G51. Tara. So sa G51 ako rektang gi-convert na ako ang slab weight, multiply na ako sa tributary area para makuha na ko si rectangular nga uniformly distributed load. And then sa beam pod is mao ni siya ako ang formula, 23.54 unit weight of concrete, multiply din nako siya sa unsa man sa imuhang cross sectional area. So mo ni siya ang yung result. And then sa walls pod, wala man ko nagbutag walls sa roof deck, so okay lang. Floor finishes 17.6 ni siya gikan ni ang 1.1 by the way sa diri ni siya gikan ay sa NSCP amto 1.1 sa design of dead loads, tapos sa to siya floor finishes. So sa floor finishes nag-choose lang ko diri kung unsa ako ang material sa floor finish. So 1.1, so nara o subfloor nara tile lang siya, so 1.1 akong gigamit. So kamura gud magbuot pilay niyang gamiton diri, like unsa dapat lang i-establish ninyo kung unsa tong material dapat gi-define ninyo sa inyong design criteria atong dito sa kaganiha bitaw. Mo na siya ang purpose ato nga dapat gi-establish na ninyo. Same gyapon na ning 21.2, and I think this was intended for glass. 21.2 glass na siya, nana siya diri ay dili day na amot asam to be limot na makuasan ni siya gikan. Basta kay diri na ako siya gikuha 21.2 or gi-concrete ra baka na nako. Ato ra dry graphite ra 21.2 limestone. Murag masonry wall akong giasyo manakay. Wala ako nagamit og masonry wall pa diri kay ang akong gihimo sa akong parapet nag glass wall ra kasi ko sa taas. Mo na siya. So zero man gyapon og gyapon pulos. Then ceiling live load nag-use ko og 0.058 kPa and then booms. And then nakay total dead load. Same gyapon sa live load. So dili ninyo kapihon nga dining in restaurant kay residential man ninyong balay. So sa residential, di ba, gipakita na ko kaganiya nga 1.9 man to. So 1.9 pwede nyo gamiton times din nyo sa tributary area. So sa seismic loads pod, kay current seismic load is 20% of your dead load and live load. So gi-plus lang nako ning duha times 20%, na nako seismic load. And then ultimate load, so PU, gi-factor nako sila. So 1.2D plus 1.6L plus 1.0E. So nakay load ani, and then in order for you to get the gross area, mo na nga formula akong gi-establish. Ako lang na siyang gi-encode, and then nakay gross area. And of course, since I know that I will be designing a tied column wherein it's all lengths, kibali akong pasabot is dapat iyahang since square man siya. So kabalo ko nga B dire and B dire. So since kabalo naman ko pila ang gross area niya AG, kabalo na ko pila ang AG, so that means to say square root lang rin sa AG para establish na ko si B. Mo na siya, square root of this cell na ako makuha nga minimum of 250. So mo ni siya, so ang size da ko no sa ako ang roof top third floor nga column is
250 daw ang pwede na ko gamiton. So that is just for third floor. What about second floor nga column? So sa second floor nga column, mana na po ni siya. Same ra gyapon, pero the difference now is gi-add na ko ang previous tanaw ay 63. So ang load na ko nga na-solve here, gi-plus pag yun ako sa calculation sa uban. So upper dead load, take note sa upper dead load na pa mo i-add nga another na pod, which is ang inyong column nga gigamit sa katong nga floor level. Mo na siya. And then same process sa previous one, so mo na niyang total. Same process gyapon ato, mo na po din niyang total. And take note, upper seismic load, then current flooring nga seismic load, add na ko sila. And then i-add din ng tulo ka cells, kana sila, i-add silang tulo. That means to say na ako makuha nga factored actual load. Pag gumana ko factored actual load using the equation nga katong kani nga equation, makuha din pod nako si AG. So syempre if makuha nako si gross area, square root na lang na nako para makuha nako si each side, which is ani. So that means nga 250 gyahapon iyahang na-solve. So take note ha, kung dire is 121, pero ma'am, pwede ba ka mag 120? Ma'am, nganong wala ka nag 125 nga layo raman kayang 121 sa 121 sa 250. Take note, as per NSCP code, dapat imong minimum requirement sa column is 250 mm. So, since 121 na, di man na pwede nga mag 125 ka. So, kay specify gani sa NSCP nga kuan ka, what they call that, 250 ang minimum. Sa 250 gini mong i-establish. So, there is a formula, kung ibutang ceiling, it's either 178 or minimum requirement na 250. So, si Excel ana, mag-decide na siya kung unsay upper limit ana nila, but pasabot anang ceiling mong god is, kung unsay greater value ani nilang duwa, mo ipilion niya. So, mo na siya, 250. Okay, 250. So, same thing here. Take note dire, gi-check yapon out ceiling of kaninga cell and then 250, mas dako gyapon si 250, so 250. So after that, no, take note, ang katong sa upper nga floor loads, and take note, dili na ano guys ha, kanang basag inyong buhaton ba kay i-plus pag yun ninyong naa sa top floor, no, dili na kay ngano gi-add na ba ninyo sa katong second prior nga floor. So ang inyong buhaton, ang load na lang ato nga prior floor imong ibutang tungod kay redundant na kay magdubli-dubli na, and then i-add din nimo tong column nimo nga bag-o nimo nga gi-estimate. So mo na din yung upper dead load. So same lang yapon siya criteria atong previous nga inyohang isolve ang iyang mga dead loads. Total din ninyo apil na tong top floor. After ana, that's only for dead load. How about sa live load? Sa live load, same ra gyapon upper live load. Kana siya. Upper live load. Tapos, asan mo to? Upper live load. Then current live load. So 4.8 ako ang kanang occupancy based sa live load sa occupancy sa akong building. So sa inyo 1.9 man since residential. So live load is this one sum. And then seismic load gyapon same, tapos gi-add. And combination sa inyong loads, ang iyang factored loads, mo na din siya. And then using the equation katong kaganiha nga kani nga equation, tide column, inyo dahil ni siyang kuhaon si gross area. Pag makuha ninyo si gross area, take note, tanawa ha, square root din mo si gross area, kay lagi, sa tawag na, kabalo mo ko nga, equal ang side sa length sa akong column. Kay di lagi ko maglisod-lisod. So after ana, take note sa akong formula, ceiling, di ba? Ceiling, katong value nga B, and then 300. And then obviously mas dako man si gi-inan nila lang nako instead nga 250 27. For example, kung akong gibutang diri is 250, tanawa yang pilion mas dako ra kaayo. So balik na lang ko sa butang nako 300.
Kay kung ang 277 mo, di ba ni akong ingon sa inyo mga logic, basta gani spacing round down. Pero pag mga cross-sectional area, dili ka pwede mo choose nga 270 na lang ni siya ma'am, kay, ay 275 na lang ni siya ma'am, kay mas dool man si 275 kang 277, dili pwede basta mga cross-sectional area, dapat mas dako pa jud ana, kay minimum requirement gani, di ba? So 300 akong gi-choose. So gi-summarize lang na ako siya, 250, 300, mas ni-govern si 300. So ang ako ang final size sa column dimension, initial sizing sa column is 300 by 300. Gets? Gets. So, nagets ninyo guys? Hello? Napa ba mo? Nag-screenshot mo? Guys, pag screenshot mo, kay mga ko screenshot ana. Hindi ko screenshot kinag-share screen ko. Okay? Be, nasabtan ra ang initial sizing sa slab, beam, and column. Hello, pa-feedback to ako, Bi. Guys, kaya lami nakailigid yung mga tulog na taoy kasi di sa buntag. Nasabtan? Oh, yes, lami nakaitulog. Sige. Matulog pa ta paguman. As I was saying, so sa initial sizing, okay ra ni walay stairs. Uy, di na ta mo i-require ani. Gets na ninyo. So, dili na ta sa load combination. So, okay na si initial sizing. Kang load combination na punta. So sa load combination, onya na lang ta may ipakita ni. Umo ni siya ang tanan totality sa load calculation. Tanaw gani. Yan na siya kadaghan. So kung daghan mog frames, di daghan kay mog i-solve. Mo na siya. Then mo ni siya iyahang summary sa building loads. O dead load diagram. Ana. Okay, mo na siya. So una-una kung daghan kay mog frames gihimo, di daghan kay mog i-solve mo tong giing ko sa inyo 2 by 2 lang sa kay una-una on 1 2 3 4 5 5 ka buok dire kay 1 2 3 4 5 kana pud kadaghan ako mag times mag-solve unya. Take note, ano pa na siya guys? Second floor, third floor, roof deck. Na daghan kay mog i-solve. So mo to kung pasabot sa iyo, dapat duwa lang utato ka frame, tulo ana. I mean, 2 ka grids aron 3 ra ka frames and then times 2 ra dayon, times 2 or 3. Ana kay para gamay-gamay ra mo gi-solve. Anya na lang. Then mo ni sa dead load. Dayon sa live load kani. Muna akong live load pod. Tara, live load diagram. Nganong ginanin ako siya design kay aron dali ra ko mag-input sa ako ang sa grasp kay input man gud ang values ani nila didto nya kung diliin ato pagkahanay kay libog tas last din is sa seismic tarang sa seismic sa static lateral force procedure para wala pa na naman apa na diri so ina na siya kataas ang i-solve ninyo guys kailan kay mo i-solve pero going back mo ganing group activity ni kay at least gaan-gaan sa una sa mo na time individual ba taon ni ay so hago kay siya so going back din ta mag-start discuss sa load calculation so natay loads di ba guys based on loading combination nato di ba natay dead load natay dead load natay live load and napod tay earthquake load so karon nga discussion mag-discuss ko sa dead load live load. And then sa earthquake loads, hapyaw lang kay tagaan na tamog link sa akong video din. Tagaan pa din tamog link sa video sa ako ang tutorial sa software sa paggamit sa grasp. Kapoy naman good discuss ana outro nga na may video. So as I was saying, karon nga discussion mag-discuss ko sa dead load o live load. Then earthquake load lang nga briefing. And then sendan lang din tamog link sa ako ang static lateral force procedure. And then sa pa ba? Ganito. Ay, static lateral then software din nga grasp. So going back, sa load calculation kinahanglan man mo og slab weight. So unit weight of concrete times sa thickness sa slab. So ang thickness sa slab kay mo na to inyong gisolve nga H. So butang nato 125 inyong napili. Di ba 125 man to inyong butang nato na-solve nimo is 125. So unit weight of concrete times lang din nimo sa unit weight sa height niya. So example, diri nga case ang example niya is 100 mm iyang thickness nga H. So 23.54 yung gigamit nga unit weight. So 23.544 times 0.10 convert ni nimong 100 mm to meters, mo ning 0.10.
mo ni siya. So naa kay KPA nga 23 at 2.355544 kN per m squared. So that means to say nga ang magnitude ani nga mga loads is 2.3544. Mano siya ang distribution dayon. Again, since you know that this is a two-way slab, ang distribution niya is ingon ani. So naa kay trapezoidal load and then napog kay triangular load. So dali ra ni kuwaon iyahang magnitude here. Ay iyahang magnitude lagi kay triangle biya 1/2 base times height unsa may equation di ba sa triangle di ba 1/2 base times height di ba kung triangle. Pero kung trapezoid di ba kay line 1 line 2 1/2 AB over times height ayon di ba A plus B rather. So example mag-solve ta for slab sa blue area. Take note 1/2, since this is a trapezoid, di ba, ang formula for trapezoid is 1/2 base 1 plus base 2 times the height. So example, 1/2, what is the length of the base 1, di ba, 4 man ni. Pila daw ko nun eh. Mo ni 4, di ba? Mo na si 4. Tapos si base 2, pila lugar ni? 1. 1 daw na siya. So 4 plus 1 base 2. Times height, asa gikan si 1.5 ma'am. Si 1.5 is half na siya sa imuhang shorter span. So siyahang shorter span 3 biya. So ang height sa imuhang trapezoidal load is 1.5 which is mo imong multiply. So naa kay value here to be 3.75. So take note that the slab load, longer beam is trapezoidal load. However, to simplify the load calculation, we will convert it to rectangular load only. So to convert the trapezoidal load to rectangular, it is to get the concentrated load and divide it by the length of the beam. So ano may pasabot ana nga English. So kung naa na kayo na solve nga rectangular, di ba ang unit sa rectangular load is kilonewton per m. Inana, di ba? So, imo daw ang goal, from uniform load, imo daw siyang i-convert to concentrated load. And ang unit sa concentrated load is typically, which is Kn. So, how do you eliminate the M here? How do you eliminate the M para mabili na lang si Kn? So, basically, you will have to multiply it with a meter. Kung ang unit is Knm, what if the unit is Kn per m squared? So, technically, you will have to multiply it with an area. Now, the question is, unsa nga area na pod? So, again, it actually depends on your floor plan. Mutong kinahanglan ng floor plan. So, example, ang imong rectangular load, total concentrated load, divided by length of beam. So, nabaliktad. Sorry guys. Dapat, nabaliktad. So, dapat, nga naman pod ko eh. Take na tanawa ganin yung drawing dire ang load nako. Dapat kn per m di. So as I was saying, kung imong goal is from uniform load to concentrated load, inani imong pattern, pero since dire kabantay mo sa ako ang initial sizing kn akong unit here. So concentrated pabaliktad di. So from concentrated kn imo siyang i-convert into kn per m, which is uniformly distributed Kn per m. So, mo na siya. So, ang naitabo is ingon ani. Ang total concentrated load divide mo sa length of beam sa weight sa slab times the tributary area, length of beam dayon. So, di ba inyong na-solve here is 2.3544. Multiply nimo sa area nga tributary area kani, which is this, narao. Divide nimo siya sa length of beam. Ang length of beam if pila ning iyahang longer span kung asa ka nag solve nga load nga side. So that's 2.21 kilonewton per m. Inana siya. So at the beam 2 sa orange na pud ka, which is in this case kani, no, sa orange. So, timan-an na lang sana to ilahang dimension nga it's 3.
And then ang height ani niya is 1.5. So it's just 1/2 base times height. So 1/2 3 times height. So that's 2.25. So converting it to become from concentrated load to rectangular uniform load. So that's weight of the slab times the area, which is in this case it's 2.25. Divide mo sa length sa beam. Take no 3M na siya tungod kay sa shorter span naman ka nag-assess. Kani naman imuhang gisolve. Ang shorter span naman. So mo na din imuhang uniformly distributed load. So following those, mo na ni siya imuhang dapat kada load frame in ani imuhang mabuhat. So naka mabuhat nga in ani nga diagram. So take note mo tong necessary guys tuod nga mag-indicate mo sa inyong grades everything mo tong ako na mga grupo mo wala nag-indicate grade 1, grade 2, grade 3, 4, 5, A, B, C, D, E. Kay para sa yun na i-trace. So example, I will treat this as transverse frame, longitudinal frame. So example, pag may kog frame 1, but pasabot kanina nga frame akong pasabot. Dobi kay imong gi-label diri kay 1 gyapon na naglibog na ka if unsa nga frame. So might as well kamo na bahala if either 1, 2, 3, 4, 5 or ABCD ang inyong gamiton. O pwede ra sad ABCD dire tapos pwede ra po dire is 1, 2, 3, 4, 5 ana siya. Kay para inig mag-solve mo pananglet frame A exterior transverse frame. So but pasabot kasabot ko nga diri ang pasabot niya nga calculation. Ay sorry. Kani nga frame kani di ay kana di ay. So pag moingon kag A gyapon diri naglibog na ka asa imong i-solve. So dapat dili sila same og kanang guides nga letters and numbers ha. So ipalihog ko atong mga grupo nga wala nagbutang og guides bi nga butang ito ninyo kay lisod kay maglisod mo. O kuha na to nga wala mo nagbutang og guide nga mga letters and stuff. So, mato siya. So, pasabot, grade 1, so, lahi man yung floor plan ha, dili to sila same. Pero ina na siya, grade 1 load diagram at grade 1 as well. So, basi na man nga ala, unsa man yung R1, unsa may pasabot ani? So, who can tell me, unsa may pasabot ani? Sa floor plan analysis na to, unsa may pasabot ato? Sige, I want anyone to respond. Assume, kung unsa man. Unsa yung assumption, nga nung natay R1 diri, unsa man ni siya? What could it be possibly? Hello? Guys, to baga, pag kunin nyo guys, uy. Hello? I-end ko ng meeting ron, sir. Hello? Unsa to siya, guys? Di manawag ko, Pag di gay ka to bagay, absinan ako. Muntay, ha? Sige, bakin sa mga kung gusto tawagan ba. Ano na itong naminaw ba ni sila? Man makita ang 46 bikin sa kong pilion diri kaya po diri. Hello, so unsa man to guys? James Apyag wala absent si James bikin sa palain Earl. Ma'am. Kuan, ma'am. Sa imo paminaw unsa ning R1? Residential 1. Dili. Hello, ma'am. Doy. Wala absent James dugay kay kam tubag. Ma'am, nag-sit ko Unsa sa ning R1? Dili Earl oy. Sige, unsa man ni lugar? Reaction 1 na, ma'am. Ayaw muglantaw sa label niya. Unsa kani possibly ang kung kani is ang uniformly distributed nga mga loads o nga loads mga slabs, floor finishes and everything. Unsa lugar ning concentrated load na kabutang? Sige, unsa man lugar na guys? R1 yan na, ma'am. Yung reaction na, ma'am. Ha? Unsa lugar na kuno? Ano ba na reaction, ma'am? Reaction nganong naman tay reaction ana unsa man day pasabot basta natay reaction natay load nganong naay load ang isa ka certain nganong na may load diri unsa kani nga load gay represent nga naa na gani uniformly distributed load diri nganong naapag yun ni patong dira nga load tagaan ta mo glue superimpose na siya unsay pasabot sa superimpose load nga nakapatong daw bi unsa na siya possibly ang nakapatong. Sige be, manawag na puguglain ha. Rayo. Unsa man ni nga load Rayo? Kuan, ma'am, kanang
Dugaya mo to bagoy. Ay, kani ma'am, kaning R1 ba? Oh, itagaan na tamong clue. Nganong naanay nakapatong nga load diha. Oh, sakto si James nga load lagi na, pero nganong naay load? Unsa na nga load? Oh, superimposed load. Oh, pero nganong naaman ay superimposed load diha? Ngano kaha? Unsa kay reason ana? Kuan, parang balance ma'am. Ha, de, choppy kay ka, oy, mura kag naagkuhan. Ay, ma'am, kanang parang balance ma'am, parang sa ko. Dili ti ka masabtan, oy, choppy kayo ka. Choppy kayo, oy, pag unmute na lang bi kay lag kay kung screen, kinsa man to. Oh, lagi concentrated load, lagi Earl. Sakto man na. So, concentrated load, superimposed load. Pero why do you think there is a superimposed or concentrated load located at somehow mid-span or butang na to 3/4 of this span sa grids? Ngano kaha? May manawag na pug ko. Si Kurt. Yes, ma'am. O nganong naani siya load dire? Is it live load, ma'am? Dili pa, dead load pa man eh. Added load. Point load ka, ma'am. Oh, point load ni siya, concentrated load, superimposed load. Pero nganong naanay load there? Why do you think anong naa siya load diha? Ano? Unsa ka hanip gi-represent ani nga load? Ha? Di ko sure, ma'am. Pag-answer lang gabis ka nun sa? Ano? Why do you think? Kuan. Oh. Nanay naka-answer diri oh. Wall daw, ma'am. Oh, wall na siya. Wall na siya, guys. Dili nga pagkamaingon nga furniture or furnitures na. Oy, daw bi, sa isa ka building kanila lugar ang naay furnitures. Tanaw ba sa inyong mga balay, di ba daghan man og furnitures? Dili po ninyo, wala man pud ina na kay bearing kaayo ang kuan, bearing ang furnitures gaano ba na kaayo, although sa ato ang human strength bugat na siya. Pero guys, this representation here at this diagram represents a superimposed concentrated load. Pero the question is, why is there a concentrated load located here? But pasabot na aday diri wall partition. Yes, sakto si kisam to nag-answer. Si Charmaine man to akong nakita nag-answer diri. Di gatingog ni Charmaine o si Andre, si Charmaine o si Rekan. O, sakto na sila nga superimposed load nga wall. Na din ni wall partition diri nga gibutang. Nganong dira naman po mao pa naa sa plano niya nga naa siya wall partition gibutang diha nga portion. O example, man to ako Anawa basad ni ako ang wall most of the time tanaw nakita ninyo is located siya sa frames, tanawa frames, 'di ba? Pero if you look at here at this portion and even this portion, naamoy makita nga partition wall. So these partition walls should be reflected as well in our sa tawag ni. This should also be reflected in the load diagram. So kana day siya gi-represent ko day na nako siya nga mga concentrated load. So ang ako na lang gihimo is ani nga case gita po narao. So buta sabot naaday ko concentrated load ingon ani. So how do you get this Kn? So dali ra. Kung unsay material atong wall times lang day mo cross sectional area niya. So unsa man pagkuha sa cross sectional area niya, iyang width plus dayon height. Ano? So ina na lang siya. So going back, mo to'y purpose ato siya guys, ang katong sa tawag ni concentrated load. Indicate na siya nga naa siya ay wall partition. So it could be any other material pero typically most of the time feel na ko kuan siya wall partition, ina na siya. So mo ni siya ang other explanation sa mga diagrams. Sa weight of beams ina nila gyapon. Weight of beam, unit weight of concrete times nimo sa section of sa beam. So that's beam width and as well as the height. Para makuha nimo ang iyahang uniformly distributed load. Tapos diri na punta sa weight of walls supported on beams. So same ra gyapon, depending on the type of material that you will be using, o kung masonry wall ba ka or butang na to kay kanang
sa pabalain materials. Basta kay dili necessary nga masonry wall ang inyong partition, pwede cladding. So tanawa lang dito sa table if unsa nga material si cladding. Kay karon bitaw honestly dili naman gud uso ang wall partition nga kanang CHB gyud. So typically sa mga offices para dali ang installation gagamit na lang sila cladding, metal paring kay aron paspas ang installation man gud niya. So going back sa weight of walls mo to nga need ninyo ang height and as well as the length and even the thickness of your wall. Kay para makuha nimo ang yang weight. So weight is unit weight times the thickness times the height. Ano na siya. So take note, 'di ba kay naman mo yung mga walls nga naay mga bintana. So dapat di ay mag-solve sa mo sa inyong net area. Unsa man ang mga net area? Area nga walay apil ang mga buho. So dapat ang mga openings ato mo tong kinahanglan pud ninyo ang schedule of doors and windows tungod kay kuhaan ninyo ang inyong net area dapat. So example, dapat 'di ba sa schedule of doors and windows ninyo kabalo na mo sa dimension ani and as well as this window. So dapat inig mag-solve mo sa iyang length times height, kuhaan nimo siya dimension sa imong doors, kuhaan nimo siya dimension sa imong window. So mo na siyang ginatawag nga net area. Before day tuod mo makasolve sa inyong load calculation, dapat na mo yung net area nga gipang solve. So safe kay tong uban nga wala nagbutang og bintana, nagbutang laglas, kay dili na siya mag-ibot-ibot og net area. Pero butbot lang kaayo walay net area. I mean ang uban nga walay net area kay unsaon na lang gud ang exterior ninyo ana. Syempre naman dyan ay portahan and as well as bintana, di ba? So dapat na may net area before mo mag-load calculations. So, inani lang yapon ang yang equation. Take note na po tayo weight of walls, not on beams but on slabs. So, sa slabs siya nahapak. So, inani lang yapon iya illustration. Pero typically, ang inyong design kay murag nahapak man siya sa beams. Kabantay ko nga mostly mag-design ta sa beams. Assuming we're trying to get the wall to be loaded, to be highlighted at grid A. So, mo na siya. So, kung naamoy wall, dire-dire siya taman, dapat kabalo mo pila ang distance niya location. Dapat ultimo from here and this, dapat kabalo mo ko pila length ana kay magmatter gyapon na siya pag input ninyo sa grasp. Magmatter gyapon, okay? So, unsa pa ba? Okay na ta sa dead load. Nasabtan na ninyong live load dead load guys. Hello? Pag screenshot mo nasabtan ninyo, i-upload lang ako tong file. Except sa akong Excel, dili na ko to ihatag ang Excel kay inyo raman tong awaton. Inyo ra tong gamiton. So, dapat kamo mag-make sa inyong kugalingong Excel ha. Ayaw mo pang dapat mapang face-to-face ba ang submission ani? Although magpa-submit ko online pero face-to-face ang inyong submission ani kay gusto na ako mabaw-an if kabalo ba jud mo pag-solve ani kay basig isa ra ka book ang mag-solve sa inyo ba. So siya rin, nakabaloon sa unpag solve, saan na lang tong uban. So mo to siya, nasabtan naman to no, hopefully nasabtan. So mo to ang daghan-daghan lang sa dead load. Dili na punta sa live load. Sa live load, medyo simple lang manggod ang live load. Kay, di ba, na naman tayo establish nga pressure. Amni gikan si pressure, katugong table nga akong gihatag. Kani-kani nga table ay. So since residential man mo, wala may lain, so basic floor area is 1.9. So kabalo mo nga kamutanan, kabalo ko nga kamutanan 1.9 ang inyong residential. So 1.9 to yang gigamit dire, pwede rin na 1.9 as per NSCP code. Same lang gyapon. Need ninyo ang tributary area pero instead of, 'di ba, kay sa dead load kay unit weight of concrete man inyong gigamit dire, right? Unit weight of concrete kaniman nga density, 'di ba? Pero sa atong live load, ang pressure lang atong gamiton and unsa may i-multiply sa pressure. So ang sa tawag ni ang kPa biya is kilonewton per square meter. So ang imong goal is kN per m. So isa lang kay dimension imong need, which is in this case it's the beam length. So 1.92 times area divided by 4m, which is the beam length, na din kay uniformly distributed. So take note lang guys nga ang live loads na po na siya floor load, which is in this case mao ni siya floor loads ni sala guys, pero na po na ginatawag nga ceiling loads, which is
0.5. Now, dili tanan ceiling live loads, dili tanan buildings na ay ceiling live loads. Typically applicable ni siya if ang imuhang occupancy density is greater than 4.8. Unsa man 4.8? Ang 4.8 is actually for commercial buildings na. Kung imong lantawon dire butang na to office, kana siya 4.8. Butang na ko sa ako nga case, it's actually dining and restaurant. So sa dining rooms and restaurants kay mo ni siya ang gagamit. So kasi ni siya diri naka-state ay. To naka-state be. Dili na lang gi-screenshot man ako to. Siya diri ay. Formulas. Beams, columns, live loads. Nara. Take note, mo ni ang pasabot nga floor live load, other loads dai. So but pasabot kani kay wala pa man gud mo nag SDB. Supposedly kung unsay live load ninyo, napanay tendency nga mag live load reduction mo. So mo ni siyang formula, pero I believe in my sa sigig solve ang residential dili ra kayo siya ga-exceed sa dili ra kayo ganid og live load reduction ang residential. Typically, ang live load reduction is applicable siya sa mga commercial. So, ako lang yapon ni siyang gi-take into consideration. Naa kasi ni siya consideration ay ka makayong nga live load reduction ka, pero sa ako nga case, luckily wala na ko nag-need og live load reduction kay wala man ko ni abot ni exceed atong certain condition kani nga condition. So going back sa what I was saying, ang F1 is ang imong gamiton is 1 for floors in places of public assembly for live loads in excess of 4.8 kPa. Mo to kung giingon sa inyo nga if ang inyuhang if ang inyuhang occupancy category nga gigamit sa live load is greater than 4.8, so maggamit mo og F1 which is the value is 1. Pero if ceiling live load 0.5 lang, need ninyo siya mabawan because need na ninyo siya i-input dito sa software. So I think murag 0.5 inyong magamit. So mo lang to siya. Then mo din sa seismic loads guys ay. Yan na lang na ko ni-discuss. I think na sa video. Narani sa video. Ano siya. So una-una na lang gud ninyo nga kanitanan gihimo nga sa amo na time Sa amo na time is individual. So daghan gyud na nga sangit ani, daghan gyud kaayo nga kanang mga gaka-depress tod ani sa kadaghan sa himuon niya gi-individual niya. Laki na lang mo kay sa inyo nga case group activity man ni, so pwede ra ninyo tabangan, and then I think sa SDB po ninyo group activity pod gihapon ni siya. So lang. So example sa akong live load, manini siya ako ang ako pasabot sa inyo nga indication, and napay other ways to show it, pero this is a way of showing that this floor is indicating that it's a two-way slab. So mo ni siya nabutang ko grid, tributary area, length, dining and restaurant, the ceiling, and then live load. Lang siya. So sa pa ba? Dayon na ni equation ay. Dayon gisolve lang lain na ko sila. Then mo na din ang kaning akong gipang solve. Ani akong gipang solve, gi-reflect ra din ako siya sa diagram. Mo ni siya. So as you can see, wala na tay concentrated live load. Wala na tay concentrated load ana. Unlike sa dead load nga naa. So sa dead load, going back, mo ni siya. So akong gi-indicate slab, wall, beam. Nya take note, sa akong upper floor is na ako'y parapet wall. I think I've seen most of you putting parapet wall. Kay lisod na lang unsaon lugar to ninyo yung fourth floor, yung roof deck. Wala may gibutang parapet wall, manangatagak inyong mga tawo. So mo akong gimo area ko, na akong area, ang length sa akong grid, tapos thickness, and then volume, floor finish kung naaman gali, then wall plaster, unit weights nga gamiton, then isam lang din akong dead load. Mo na siya. Okay? So kani sila na mga load is reflected ni siya diri. Why is it necessary? Because inig magplaster mo sa grass is dapat makita ni siya. Okay? So sampulan ta mo, last na lang sa seismic. Dili ko mag-discuss na sa seismic tungod kinaram ko yung video ani, pero
naalang to'y correction sa video nga ang sa video is dapat i-review na lang ninyo nga video ha. Dapat ang sum niya is laros tanan taman dire. So dili lang ang kaning RD squared is diri ra ka mag-sum, but kani siya lapos ni siya taman dire. Ha? Ana na siya. And then ang pagkuha sa distance pod is naapoy correction based sa video. So it gitudlo. I don't know, nalimot ko if gitudlo or not, but hopefully gitudlo na ko to. Kay if wala ako nagtudlo sa distance ato, kay ingna lang ko, kinalimot ko ito. To 2 years, 3 years. And then, nasa pa ba? Ang di man good, magdepende na siya sa floor plan. So, example, yung floor plan kay dirita lang sa akong floor plan. So, example, ang akong floor plan is 4 by 4 by 4 by 4. So, 16. So, that means to say, kung sa center of frame na ko, unsa may center sa 16? Unsa may center sa 16? Tunga niya, di ba? 8. So, 8. So, among all these frames, which of these frames is located at the center? Unsa nga grid number, guys? Di ba? Grid number 3. So, pag pangutanon ka sa distance ni grid number 3, it's basically 0. Tanawa gani. Dili din siya makita dre. Di ba? Grid na dre. Dili na siya makita. 0. Oh, grid 3 is 0 because it's actually located at the center. Gets ninyo? So, for example, how about if it is grid 2 or 4? So, diri na din ta magtigi. Supposedly, dapat negative if going to the left, then to the right is positive. So, what is now the distance of grid 2 to going to the grid 3, which is the center of your frames? So, it's 4. Pero pag pangutano na pugka, if pili distance ni frame 1 padulong sa frame 3, it's actually 8 kay 4 plus 4. So, yun na siya. Mo na siya ang need ninyo input dire sa distance. Ako sang i-check out through if necessary mag-negative ang value ani niya kay if going to the left or going to the right. But the gist is there nga dapat first inyong i-identify if asa ang center frame, and then all you have to do is just to locate the distance of your certain frame of interest going towards the center frame sa inyong center frame. Sa pa ba? Tapos, what else correction to na is, I think wala naman. Ang diri lang din, paghapak lang din sa seismic coefficient. Sa seismic coefficient kasi, naka-identify nga exterior frame and interior frame. So, ang inyong buhaton ani, kung unsay largest coefficient, diri lang ako po sa unsay larger coefficient sa imong total force coefficient sa exterior frame, mao imong gamiton. So example, unsa may exterior frame aning transverse A, B, C, D, E. Diba? It's actually exterior frames are A and E. Nganong kabalo ko A and E kay mo man naa sa gawas nga exterior. So imong lantawon dire asay mas dako nga total force coefficient nilang duwa, mao imong gamiton nga multiplier sa imuhang mga lateral loads, which is your FX kani FX. So kung as you can see, transverse A and transverse E are actually the same. So dili ra ko problema. Daw bi diri natakaron sa imuhang interior frames. Ang imong interior frames are BCD. So sa BCD, tanawon nimo asay mas dako nga frame. Mas dako nga value sa total force coefficient. Diba? It's 0.21. So 0.21 di ay ang imong gamiton nga total force coefficient pag mag-multiply na ka sa imong mga lateral loads, which is in this case the FX. So timanan na to ha, exterior is 0.22 and then interior is 0.21. So let's check, this is transverse frame. O tanaw na to sa transverse if sakto bagyod. Sa transverse, butan na to exterior is actually 0.2. Tama, di ba? So what I did was, ako siya gi-program nga ang maximum value atong certain cells sa duwa, A and E in this case, kay mao ang mo retain nga value, which is 0.22. Now, sa interior frame na pod, ako pong make sure nga ang maximum value gihapon sa interior frames ang ma-multiply. Now, if you would check at it,
No, if you would check at it, what I did was, in order for you to get the final lateral loads that you will be putting sa seismic loads ninyo, you will have to multiply your what do you call this? Your lateral FX load sa imuhang total force coefficient. So now question, asa gikan si 160.77, 375.44, and 187.72. Asa na sila gikan? Diri na sila gikan sa imuhang FX. No, na sila This is the roof deck. This is the third floor or the second floor. Sa inyo nga case diri ra man gud nag-start. Duduara ka floors. Ana siya. Kani nga mga values, which is your lateral loads, multiply siya sa total force coefficient, which is in this case kani. So mo na siya din, mo din ni-day ninyo ang imuong reference, kaning mga pula nga value, mo na siya ang inyong i-input sa grasp. Pero take note, I think sa video na mo ko tutorial bahin sa what they call this, seismic load calculation. So dito na lang ninyo lantawon unsaon pag solve for seismic load. So natay i-identify na to occupancy category, and etc. soil profile, mga assumption. And then sa project location, ang distance to the near source factor kay dili na fault finder inyong gamiton. Ang inyong gamiton is hazard hunter. Research na to sa Google be. Kay sa una pa man panahon na down naman ang has fault finder good, wala na karon. Ang ginagamit na namo karon is our hazard hunter na search ato. Hazard hunter PH. Mo na ni siya inyo ang gamiton. So inyo lang i-check ang location, use current location, go map view, tapos mo automatic ra din na siya identify kung unsa ang inyong sa tawag na location sa inyong building and to the nearest source basta kay nearest source nga fault line. Wait lang. Kasi na ba'y nakaagi og earthquake engineering? Nakaagi sa earthquake engineering ani. So if wala pa then pangutan na lang mo sa KOA. Pero magian pa na ninyo siya sa inyong earthquake engineering o sa SDB. Pero at least diba, gitudloan na mo as early as now. So basta kay sa video lang na ako ni itudlo guys. Kinahanglan manggod gihapon ka o what guys kanang weight per story. So make sure nga inyong pag-design sa dead load ayaw magsuhid sa ako wala na ko siya sa tawag na ang akong pagkaan ay sa dead load is wala siya ni himong sa tawag na wala siya na per story per grid. So mo ning kapoy-kapoy pa kog utro og solve sa story weight nag-solve ko utro sa per frame kay aron makuha na ko ang roof deck nga story weight. Ano di ba kay ang isa ka floor naman dyan na siya story weight. So kani giad na ko tanan frames per level. Ako amang gud ato gihimo kay per frame. So nara na ninyo unsa ninyo strategize basta kay you will be needing your story weights. Man na magamit si story weights, diri na siya magamit mo ni siya. So 768 if na notice ninyo bugat gyud si roof deck ay gaan si roof deck over the lower floors. Kay mo tong context niya is gina-carry biya no. So obviously mas bugat gyud si lower floors kaysa ni top floor. So mo na siya. And sa base shear, ang base shear which is in this case gitudlo man pud nako sa video, naaman gud tay categorization no sa base shear. Start sa W mo ni siya pasabot ang total building weight which is based na siya sa gipamplas nga story level. And then CT is structural period. CT is dili structural period. Kuha na siya kanang imo na siya identify whether steel frame ba or RC, pero I think in this case since we are using reinforced concrete, it should be the multiplier CT is 0.0731. Tapos sa structural period, it's actually CT is T is equals to HN, height of the total building, raised to the multiplied by CT, tapos ang HN raised mo to the power of 3/4. Moni so F18 which is ang 108 dai. Ang CT multiply nimo sa sum sa story heights, then raise din nimo to the power of 3/4. Basta kay nato sa video nga akong itudlo. And then what else? Kuha nimo si base shear, and then naaman gud tay
checking ana sa Bayeshire is asay mas dako mo ang mga equations sa Bayeshire, pero since most of your sites are located in zone 4, di ba naman tay duha ka zones, zone 2 and zone 4. So pag zone 4 kasi ka nakaidungag nga minimum Bayeshire checking, which is in this case kani siya. So if ang Philippines manggod is located duha ra na iyahang zones. Unsa may pasabot ako nga zones, wait lang. Pakita na ako diri. Namanggod sa NSCP. Nara, mo na yung pasabot nga zones. So ang Philippines is nalang tay duha ka zones. Ang first zone is zone 4 and zone 2. So sequence unsa may indication na ng zone 4? Kani siya nga mga location, mo ni siya ang mga area nga prone to earthquake activities or seismic activities. And ang zone 2 is mo na siya ang location some parts of the Philippines. Zone 2 nga less likely ang earthquake, pero recently kabantay mo pati Palawan og Sulu na nagyapoy earthquake ka-feel. Pero based on that is mo ni siya zone 2 ug zone 4. So example, inyong location is nasa Cagayan, so technically zone 4 siya. So mag-solve gyud mo sa inyong what they call that? Mag-solve gyud mo sa inyong minimum Bayeshire gyapon nga katong 0.8 ano siya. Basta kay I think gi-discuss man ako to kung wala. Basta I think di mo gi-discuss ko to kay nalimot lang ko kanang sa to kong ipangyaw dito. So unsa pa ba? Dayon, example na lang dayon lastly sa software. Example na lang sa software. Mag-open sa akong kuan. Problema, ako to gibutang. Dali ta. Napa ba mo guys? Hello? Yes, ma'am. Okay. So, diri na talas. Asa na to kung grasp by? Unorganized. Limot mo po asa na ako tuloy. Downloads. Okay. Tara. Ay, delete mo. Muna yung screenshots na. Oh. Try na to open. Sample. Check na to open sa Grasp. Guys. Error file. Atos ang ilocate ko asa siya. Ipakita lang tayo mag-sample. Example. Ay, di mo. Wait lang. Wait, ulit. So example kani. So na-input na actually na ako, feel na ako, na-input na nako ang mga loads dire. O na-input na gila na ako. So if i-run na to ni siya, if mag-run na puntaan ni bitch, sana. Asa dito na akong gibutang. Kila ko wala ni loads. Hindi na ako madumduma kung ipamutang kadagan. Hindi tagas. Tara. Kita ra na ako. So nara, example. O nara, na-input na akong loads ani. So
So kabantay mo pag mag-live load naka-pattern loading siya. So makasabot ta mo nga nung ginahinani siya. Kaysa SDB man gud ingnan na kag i-pattern lang loading ana pero di ka pasabton ba nga nung i-pattern. So basically sa RC na discuss na nasabtan na ninyo nga nung need ta mag-pattern og load. So mo ni siya gipang input lang nako ning dead load, example dead load. So mo ni siya akong ipamutang nga mga loads, mo ni siya akong na-solve kuno daw. Dayon live load naka-pattern na siya. So kana. So mo ni siya ang first frame. So ang sa next na pod nga pattern tanawa ana na sad. Tapos lastly is ang earthquake left mga lateral forces tapos kung pa-right na pug ka i-negative lang nimo ang magnitude para ma-opposite siya. So the rest is ilahan na ng computation dira sa iyang loads and then if i-perform na ko ni siya analysis direct check sa loads. Wala kasi shears. Nang exage diba dagko kay shears ay pagamay na to. Mo ni siya ang yang moment. Mo doon kuno yang moment diagram. Mo ni yang mga moment diagram. If kani ang loading combination kani pod dobe butang na to deflection mo ni siya ang yang actual load. Pero sa inyo nga case, ang need lang ninyo guys is moment, shear, o axial. Nga naman, need nyo ang moment sa design of beams, shear, design of steel wraps, and then axial design of columns. So, mo sa inyong need. So, naaga po ni sa tutorial kung unsaon pag-input, unsaon pagbutang sa gihimo gyapon to na ako nga tutorial sa una para sa akong mga classmates ramang good to. Nya kapoy na mag-discuss ani ron. Basta kay that was 2 years ago. Gihimo na ko to siya nga video para sa akong mga classmates sige pangutana. Kana man kung kana bitong classmate mo mangutana okay ra pero ningalan na lang ang pika section mangutana pud sa imuha ba. So kapuyan ako sige balik-balik. So ako na naghimo og tutorial para sa tanan. Kung may mga yo nara lantawan na lang ni nana siya. So, check ako sa YouTube na ko be. So pasabot nga mga videos. Mga naka-unlisted lang tanan kay maulaw pa man ta wala man tay confidence maulaw pa tag public sa videos pero na isa ko ang YouTube taud-taud na naka-listed lang so nasabtan na ninyo kung unsa inyong intended output guys so na initial sizing load computations dayon software tapos ang member stress values ana which is na diri sa tables mauna po din na inyuhang kung kaning-kaning mga member forces. Mauna po din na inyuhang pangkuhaon diri. Okay? Which is sa next na nako nga tutorial. Nagyapon ko yung tutorial ani pag-extract sa data. Which is next time na po nako ihatag sa design of loads na nako siya ihatag. So napa mo guys, nasabtan ra ba? So ayaw ninyo i-cramming inyong output. I tell you, task yun mao na kabantay mo taas ang deadline ani kitaas mangud pud kay ni nga trabaho good. So mo to SDB. Tara. So ani nga time katong inyong mga instructor classmate pa mi. Mamtagam pa na So asa pa ba to? Mo ko ng tutorial ato bay. Tara. That was 2 years ago. Nag-tutorial ko sa GRASP. Tapos, nag-tutorial po ko sa iyahang detailing. Basta kay ako na ihatag sa inyo ang link. Amin ako i-send. Send na lang na ako daan. Okay, malimot ko. Ay mo pa yate ulit sila. That is tutorial sa isa pa sa static lateral ay sa ano na sa grass sa static lateral to na ko gibutang be lang nalimot ko anak ko to let's quick dito sabihin na lang na inyo medyo cringe. Siyempre,
Ano tayo, cringe kayo? Cringe kayo. Cringe kayo, maminaw ngi. Di ko ganahan. Pero kapoy lang kung tudlo otro eh. Pero pasagdiin na lang ninyong high pitch kay na siya na muro siya gi. Naka-high kay nga tao ngi. Ano siya? Makita ra ba? Makita rin ninyo guys. So pasagdiin na lang kayo na ninyong medyo high pitch na siya. Pero I actually made this when I was a student. So ga-assume na ta nga engineer siya. Hilason kay siya ate girl. Estudyante pagod pero nag-engineer na ang murag kalo. So what siya? What else should I give? Katong mga files. So I think maura man na inyong need for now. I-upload lang na ako sa G-Class ang other files. Isa na lang nako. Dari. Kapuyan ang po-upload dito. Dili na lang. Na may questions? Guys? Hindi pwede ma-change. I-admit sabi kay kung maglantaw pa ko dira kay Good morning, ma'am. Yes. Ma'am, ang grasp nga software, ma'am ba? Free na siya, ma'am? Or I think nani siya crack. Pero amot asang installer na ko. I think naman ko installer din. Pero dili man ko siya mapasa-pasa online by. Kay mo detect ang Google Drive nga virus camerot or unsa ba nang iyang ma-detect. Close all sa pa. Pero naara na code sa Google. Pero need ni siya crack kay kung dili siya crack kay makuan siya kanang dili ka what do you call that? Dili ka analyze og load og maka-input og load. Could not find this item. Loading. Yan lang wiki, nag-loading na. So unsa pa shift unsaon man na shift. wala ron. Katara akong question, ma'am. Oo. Narapod na i-crack sa kuan, ma'am, kay mga websites. Naana sa websites kay pangitaan lang din niya nara na sa ganito kong pangitaan ay. PIT. Love to love for dahil. Sa GC na lang na ako na-i-post. This is lab 5 na no? Ano lab 2 niya akong butang? Cannot find because dili na ako ihatag ang Excel guys ha kay I want you to create your own. If ako mo ihatag mahimo namang dependent aning Excel so na tendency nga gamiton na ninyo. So morning need nga kamo at least ipakita namo idea nga inatuon daay. So kung namoy corrections nga gusto himuon sa inyong previous lab 4 himuan na to ninyo kay maglisod na mo magsigig change sa kuan. Inigtaas na kayo na trabaho tapos na-realize ninyo galisod-lisod ro day mo sa inyong kinabuhi. Nasandra guys? Hello? Nasandra? Yes, ma'am. Nara, ma'am. Okay. So na pa ba may questions or what? Ako sa stop sharing tapos sa tawagan ni. Windows share lang daay. Basta kayo nag-screenshot man mo sa atong klase ron guys ba? Nag-screenshot mo guys or wala? Isa naglag. Unya, magklase ta pero mga ano na. Unsa ba orasa? Unsa man ninyo gusto orasa magklase guys? Slab ra man ako i-discuss. Dili ko kahatag oy. Kung katura kong ipakita, i-review lang tong recording, mag-upload ko pero dili pa karon Monday pa kay ko data, naka-mobile data ra ko. Yung kalas kayo mobile data, wala ko wifi dire. Sa office ra ko mag-upload. Kato na lang inyong basihe ang i-share screen nga video. I-upload raman po nako sa YouTube pero sa Monday na. Nag-record ko. Oo. So akong ipakita ka ganiya. Yes, nag-record ko pero Lunes pa na ako ma-upload
kay naka-mobile data ra ko, mahurot akong data. Yes, chef. Ma'am, may follow-up question ka lang regarding sa Excel, ma'am ba? If kami rin maghimo mo, pwede dili gid siya same og dagway sa imuha. Oo, Pero pwede, ang depende. content is kuan siya naka-follow siya pero ang dagway lang niya ma'am kay di gid dapat same sa imo like sa among own na gid siya nga paghimo ma'am. Okay ra ma'am? Oo, okay ra. Depende na kung saan ninyo po-strategize o plus star sa inyong Excel. Kaya basig, masanay pa din inyong mahimo ng Excel. Okay ra, uy, basta ang context is dapat makakamap mo sa loads nga kinahanglan nun. Mo may importante na. Basta kay ang gist you guys, pinaka-importante dapat makuha ninyo ang load. Maurag yun na inyong goal. So, depende kung unsa ninyo pag plus star, depende sa inyo, gid. Kamo na bahala. Basta kay ang inyong goal is makuha ang mga loads. Then saktuhan ay nga pagkakuan nga kanang at first glance masabtan diretso bitaw. So I tell you, giingnan ta mo daan dapat taas gini siya nga trabaho. So dapat kung makabakante mo himuuna gyud ninyo diretso kay magsugod-sugod anam na mo na uban sa inyo ha, mag-finalize if sakto na ba gyud inyong floor plans and other architectural plans o ST plans. Tapos na uban sa inyo magsugod nag-draft sa i-check ninyo ang mga design criteria ninyo, ang mga floor finishes, pillar density, ang mga occupancy, inyong i-finalize mo to yung purpose nga need ninyo i-establish sila daan para makakompute mo sa inyong mga loads. Tapos ang uban sa inyo is mag-start nag-draft sa Excel para make sure po nga inyong Excel is kana bitong kung naaman may changes nga himuon, automatic siya mo reflect. Dili kay nagbutang mag Excel pero gimano-mano niyo solve. So Excel is naka-program po ang formula nga kanang i-multiply ang per cells. Like inana ba nga dili pod nga naka-Excel lagi pero gi-solve po ninyo mano-mano. Dili kay para kung naaman may changes butang na to na mo'y nasayop sa density. I-change na yung density, mo reflect na din siya diretso. Kaya kung inyong manumanuhon ng good, ang disadvantage ana is ay kanang kung dili naka-formula base inyo ang Excel ana, ang tendency ana, kung naay mo kasayupan na mo sayop-sayop nga ma-solve, ang tendency ana mag-solve mo utro. So mo nang importante nga Excel dapat is naka-formula gyud kay aron kung naman may mga changes, diretso siya reflect. Kaniya nga itong ginabuhat diri sa inyo is introductory ra ni sa inyohang future nga SDB. Kay sa SDB ninyo kay mga pa man mo unsaon. So at least karon at the same time, before mo padulong sa katong miniature and everything, nag-design pa mo, then ato lang din na siya pohon scale down. Mo to kung ginaingon sa inyo nga i-hardbound na to ning inyong output ha. Kay napa to yung mga certain diagrams nga need which is I think na-discuss sa video nga akong gisend. So ang inyong buhaton guys, flow lang, just a guide. Ang inyong buhaton first is inyong i-recheck is sure and final na ba to inyong architectural plans. If musukol na ba mo ato kadaghan na nga mga plans kay honestly speaking, nagiuban daghan kay frames kay pamutang then kamurag yung maglisod galisod-lisod sa inyong kugulingon. Nya tubay to rabi akong gipangayo sa inyo ha. Tas daghan kay mo gihimo nga frame. So narana ninyo if musukol mo ato. Kung dili man gusto niyo usbon, yes you can change it again or revise your plans. Tapos second, if na-revise na inyong plan, you should be establishing your design criteria. Kung final na ba ito nga mga compressive strength, mga earthquake loads, mga design parameters, dead load, live load, and at the same time sa earthquake loads. Third is mag-start na mag-draft sa inyong Excel. For the initial sizing, after initial sizing, ay mo makakompute sa inyong dead load. After live load. After live load is mag-earthquake load. And after earthquake load, ang grasp na dahil nga software. So, honestly, taas gini siya nga process. So, dapat tabangan dyan ninyo. 5 to 6 members pa mo per team. Siyempre, kung dagan magtrabaho, mas gaan yun siya. So, ang trabaho manggod, bugat siya. If isa, duha, gamay ra nga mga tao ang gatabang. Mas gaan ang isa kabutang buhaton kung daghan mo nagtabang. So I tell you, I hope nga kamo, kita na ko mga ratings dili gid ma-perfect because probably na jud yung mga lapses inyong mga leader, katong mga nag-lead. Possibly nakita jud nila nga napa mo dapat i-contribute. So kung katong mga wala naka-perfect, so but pasabot ato napa jud mo yung mga pagkukulang. So napa mo pipila na pay duha ka laboratory nga pwede ninyo i-improve inyong performance. So, muna lang gani na inyong way. Wala na ganito solving sa face-to-face. So, muna lang, bawian na lang ninyo and do not take that for granted. Kay sayang sa ang gihatag sa inyo ang
leeway. Okay? Do you still have any questions? Para sa kadtong need i-revise po mag-submit mi otro mag-try ko mag-open ko mag-post ko portal bag-o kay para makita na ko ang comparison sa inyong submission sa katong mga gusto mag-revise and mag-finalize. Ang deadline ato dili ra ta mo dalion kano sa may deadline ana sa revised nga lab 4. Basta kay dili ra siya ano sa deadline ani? 20 plus pa man, di ba? 21 and 22 or 23. Basta kay April 21 and 23 ang deadline aning inyong laboratory 5 day. So, basta na po nga time na ko ipasubmit. So, again, you still have more or less 2 weeks o 2 weeks to do this activity. So, hangyo lang, tabangin na inyong mga kauban. And dili mo unsa tawag na kanang magpa-dawlims lang, dawat limpyo. Tigulang na ba mo guys. So tabang-tabang jud kay I tell you maglisod gid mo sa STB if dili mo kabalo ani nga process. And I wish sa una napoy nagtudlo sa mo ani. So self-discovery ra gid to nako ang uban and on lang nga pag-plaster kay wala gyud nag-guide sa ko. So inana na siya. So wala na may questions. 11:53 naman mag-lunch na ta and then let's see each other later. Unsa oras sa mga 3 PM na lang guys. 3 PM for the discussion of your slabs. Ha? Okay ra? 3 PM, discussion sa slabs ninyo. Ha? 3 to 5 PM data magklase. Try na to human ang slabs 2 hours. Sige and then tomorrow magklase ta sa preliminary sa columns kita asking columns guys. Half lang sa nga discussion tomorrow sa columns. So same link lang gyapon ta later guys and isan na lang na ako ng Hazard Hunter dito sa GC. Pero again, see you this coming 3 PM. Please inform your classmates. Thank you. Bye class. Lunch ata. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye.